So, kumusta mga papito? Kakabalik ko lang po ulit sa pagiging magaling. Magaling sa sakit, okay. So, after namin na magkaroon ng hiking doon sa Mount Batulao, tinamaan po ako ng trangkaso. Naging sore throat siya, tapos nakaramdaman ko na sa buong katawan ko, and doon ako nagkatrangkaso. Yan o, time check natin is, ayan, alas 8 na. Babalik pa lang ako sa unit ko, then doon natin itutuloy ang kwentuhan nating malupit. So, isang lesson din na kailangan nyo matutunan na kung aakyat kayo ng bundok at kung may gagawin kayong any activities, make sure na kompleto yung tulog nyo. Hindi ko naman napipilitin yung sarili ko na mag-edit pa, lalo kung masama na pakiramdam ko. Ano yun, magpaparinig ka na naman, Chakboy? Baka pag pinilit ko na po yun, baka hindi na po magtuloy-tuloy to. And yun pa naman ang bala ko. I'm going home to my second home alone. Naantay ka ng mga tao mo ay ng mga fans mo. Ilang araw ka nang di nagbablog. Ohoy! Ohoy! Medyo doon ka nagkakamali. Andun na yung aking rider driver. Hindi na ako magkikiss. I have ubo. Love you, ma. Bye, boys. Love you na! Love you too. Ingat, love you too. Bye. Bye-bye, ingat! Love you na, bye. Bye. Bye all. Bye-bye. What's weird is first week pa lang ng May, grabe na yung ulan. Umusog na pala yung tag-ulan. Ngayon, tatanong na lang natin kung si kuya to. Kayo po yun. Home sweet home. No wonder I'm wasted kasi galing nga po ako sa sakit. So isa sa hindi ko po naasahan na mangyari, bumaba po yung resistensya ko sa kaka-grind. So nakakatawa man isipin, pero in the past few days, I've been grinding. And nalilimutan ko na pong matulog. So apparently, 2 days ako nakatulog ng tig to 2 hours. It's been going on for like 2.5 weeks pala. And oh my. So basically, if it's too much for your emotion to handle, lalabas yan sa luha mo. And apparently, if it's too much for your body to handle, lalabas yan sa ilong mo. And ganun nga po ang nangyari sa akin. Inuuhog po ako. Lumala siya at basically ginusto ko naman kasi magbo-birthday na ako and gusto ko naman din na mag-outing. Pero ang hindi ko na malayan is kailangan ko din pala ng pahinga. Ginusto ko naman siya kasi gusto ko ngang magkaroon ako ng nature trip sa birthday ko, and ang hindi ko lang namalayan is hindi na pala kaya ng aking katawan. Nung Monday hindi po ako makagalaw, misi makapag-edit, ang nagawa ko lang po mag-upload ng video, which is, oh my, ang sakit ng... hanggang ngayon pa rin naman, masakit pa rin yung katawan ko and masakit pa rin yung lalamunan ko. At ang tanging remedy ko lang dito para mawala yung sore throat ko is kumain ng kahit anong spicy. Would you recommend it? Anyone in the comment section? Kasi every time na ginagawa ko, nawala siya. Ito na nga po ngayon, Tuesday, May 6. Hindi ko alam kung paano ko i-full reset yung katawan ko. Kailangan ko din siguro ng matinding pahinga. Siguro kailangan mabugbog ng katawan ko sa masahe. I mean, I already had my emotional and mental reset nung Saturday. But, I guess, kailangan din ng physical. Parang gusto kong mahilot. Parang gusto kong physically mabugbog. In a good way. In a good way, okay? Which reminds me na everyone here, including you, is replaceable. Lalo na kapag nawala ka na. Alam ko, nag-iisa ka lang sa mundo, but the only thing that can happen pag ikaw ay nawala na is palitan. So, everyone is replaceable. And yes, you are replaceable and take care of yourself. So, let's just say you're putting all the effort na ilabas yung tunay mong galing, talento, and all that. Pero, mapapalitan ka lang din kapag nagkasakit ka. Kaya nga may tatawag na reliever. Or much worse, kapag naalis ka sa trabaho dahil sa sakit mo, you'll be replaced by someone better. So, for you to be better also sa work mo, kailangan protektahan mo din at pangalagaan mo din yung health mo. Look what I'm doing right now. I'm not even taking care of myself. Nakakahiya naman na nilagay nga ni Lord yung pahinga within the 7 days, pero hindi tayo naglalagay ng pahinga on ourselves. Like, we're pushing ourselves na, dapat ganito yung gawin mo, ganito yung gawin mo. Like, it's good that we're committing our acts to the Lord, pero I think nalimutan natin na i-commit din yung pahinga din natin sa Kanya. I guess I need to recalibrate ulit yung gamit ng oras ko.
I need to recalibrate ulit kung kailan ako magpapahinga. May ina-edit naman na ako kaninang video pero na-realize ko lang masyado akong binarubal naman yung sarili ko. Hindi na ako nagpahinga. It's nice having a nature trip and it's a mental and emotional reset for me pero the physical, I need something na magpapaano sa akin, magpaparelax sa akin. Well, at least, I need a physical rest, man. Ilang oras na akong nakahiga? 16 hours na akong nakahiga, natutulog nakahiga. Pero parang feeling ko hindi pa rin ako makapagpahinga. Meron pang verse sa Bible ang nakalagay doon, be still and know that I am God. Baka siguro sobrang pagod na ako, hindi ko kinakast yung burdens ko sa kanya. Sinabihan niya nga tayo ng be still Habang ako dito natataranta, paano ko i-upload yung video? Wala namang pumilit sa akin, ako lang yon. Pero mas nakita ko lang dun yung importance ng rest. Tama nga naman, tao lang tayo na papagod din. Kung yung makina nga nag-overheat Ano pa tayo? Ano pa yung katawan natin? Ano pa tayong flesh lang? So I guess that's that. Rest and worship are tied together in fourth commandment. Psalm 46 calls us to be still and know that I am God. The repeated calls to meditate and contemplate and consider the things of the Lord require rest, stopping, stillness, and the removal of other tasks. Nice. Meron nga akong break pero hindi ko ma-realize kung talaga bang break yun or talaga bang pahinga ko yun. I guess I need to reconsider all of my break times. And I'll give this day for me na makapagpahinga, matulog ng maaga, and yun lang. Ayan Alas 11. Habol natin to. So stay great, be great. Remember that we are called for greatness and this Josh Pint bounds. See you tomorrow.